Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po tayo? Kumusta po ang ating pagtulog ngayong umaga? Binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon upang mag-aral muli, magnilay-nilay at makapanalangin po sa Kanya. Ngayong umaga, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 21 to 25. Ito po ay nagsasaad ng papaanong ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. So sabi niya sa verse 21, ngunit ngayoy, nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat sa kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo dito. Ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. So napakalino po ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa 21 and 22 na ang pagpapawalang sala sa tao ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, ng pagsunod sa kautusan at paggawa ng mabuti. Tayo po ay napawalang sala dahil sa pananampalataya kay Kristo. So, marami pong nagtatanong, ano nga ba talaga ang paraan para po tayo ay mapunta ng langit? Ito po ang sinasabi, napawalang sala po tayo dahil sa ating pananampalataya. Sabi ng iba, sumampalataya ka lang, ligtas ka na, sabi. So, alam niyo po, ang pagsampalataya ay hindi lang sa salita. Mayroon pong pananampalatayang patay na sinasabi. Ito po yung pananampalataya na kung saan kilala mo lang ang Diyos. Kapag tinanong mo yung mga tao, kilala mo ba si Jesucristo? Ang sagot nila, opo, kilala po namin si Jesucristo. Sinasampalatayaan po namin siya. Pero, hindi naman nakikita sa kanilang buhay. Ang tunay na samampalataya ay nagsuko ng kanyang buhay, humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, at sumunod sa Diyos na bago ang buhay. So yung patay na pananampalataya, alam lang niya na may Diyos, pero walang nangyayari sa kanyang buhay. So, sinasabi po dito sa ating binasa na ang pagpapawalang sala ay ayon sa pananampalataya. Bakit? Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun po yung sinasabi na kahit sumunod ka sa batas, kahit gumawa ka ng mabuti, o ikaw na yung pinaka-perfectong tao dito, ay wala pa rin po nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasi kung meron mang isang tao na karapat-dapat na maligtas dahil sa kanya'y kabaitan, bakit hindi na po dumating ang Panginoong Jesucristo? Kaya nga po, walang mabait, walang perpekto sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon lamang, kasi siya lang po yung karapat-dapat. Sa verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad ng ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So, dahil po sa kagandahang loob ni Kristo, tayo po ay napawalang sala dahil sa ating pong pananampalataya kay Kristo. Sa verse 25, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. O binabanggit na naman, no? So, ang pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanya. Si Kristo po ay namatay, no, yung kanyang dugo ay nabuhos, naglinis sa ating lahat. Wala naman pong kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kasalanan niya ay kasalanan ng buong mundo. Dala-dala niya po yun sa krus ng Kalbaryo. So, sabi pa nga dito, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng tao. Ngunit ngayon, sa verse 26, ay ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Kristo. Ang Diyos po ay sobra-sobrang nagtimpi, no, dahil sa kasalanan ng tao. So mula kay Adan, disobedience, sa anak niya kay Cain, kay Abel ay murder, hanggang sa sumunod na yung immorality, sexual immorality, homosexuality, at iba pang mga kasalanan. Nagtimpi po ang Diyos sa mga kasalanang ginagawa ng tao.
Ngunit salamat dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, namatay si Kristo dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan. So, ang Diyos din mismo ang nagbigay ng paraan para po tayo makaabot sa Diyos. Kasi wala pong karapat-dapat po sa atin. Sabi ko nga po kahapon sa Bible study po namin. Sabi, nagtanong po sabi, Pastor, sino po ba ang makakapunta lang sa langit? Sabi ko po, ang makakapunta po sa langit ay yung mga taong sumampalataya sa Diyos. So, sa impyerno naman, ang mga nandoon naman ay yung mga babait. Yung mga feeling nila walang kasalanan. Di ba? Yung masasama. Kasi po, ang binabanggit lang dito na napawalang sala ay yung mga taong sumampalataya. Sila man ay masama, sila man ay mabuti, sila man po ay bilanggo, kriminal, basta tayo po ay sumampalataya, tayo po ay napawalang sala na. So, kaya po pasalamatan natin ang Diyos sa buhay natin dahil may tinatawag na grace sa atin. Sa laki ng habag ng Diyos, kinaawaan po tayo ng Diyos. So, hindi naman tayo karapat-dapat dahil nga sa ating mga pagsuway. Pero dahil sa kahabagan, pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, si Kristo. Nang sa ganon, maging kabayaran ng ating mga kasalanan. At tayo po ay dapat sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buong buhay. Tayo pong natin manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa ginawa po ninyo sa buhay po namin, hindi po kami karapat-dapat. At kami, Panginoon, ay convicted na sa kasalanan at pupunta, Panginoon, sa naglalagablab na apoy. Salamat dahil may Diyos na nagbigay ng kanyang anak, na nagbayad ng aming kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Salamat, Panginoon, dahil tinulungan mo kami, Panginoon, na may saayos ang aming relasyon sa inyo. Purihin ka, at Diyos. Pinagpapasalamatan po namin ang nangyayari po, ang ginagawa niyo po sa aming buhay. Samahan niyo kami at maging matagumpay pa kaming mananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon.